Filomena's point of view. Malamig ang aking tingin habang kaharap ko ang lalaking nakatakda sa akin. Kita ko ang kawalan ng interes niya sa sitwasyon na ito at ganun din naman ako. Bata pa lang ako, itinakda na akong ikasal kay Orlando Mercado. Siyang bunsong anak nila Tita Romualda Mercado at Tito Don Leon Mercado. Sobrang makaluma ang kanyang pangalan kahit ang gwapo niyang tingnan, hindi ako naa-attract sa kanya. Kaya't nang malaman kong buhay pa ang akala naming patay kong kakambal, nagkaroon ako ng pag-asang makalaya dahil may chance na ang babaeng yun ang ipapares kay Orlando. Pwede sigurong maikansala muna ang engagement party nila Orlando at Filomena Romualda. Darating ngayong linggong kakambal niyan, akala namin patay na. Emosyonal na wika ni Mama habang mahina siyang tinatapik ni Papa sa likod. Hindi ko akalaing mangyayari to, Mare. Sobrang saya ko. Masaya ako para sa iyo, Arwina. Saksi ako kung gaano kang nasakta noong namatay ang kakambal ni Filomena. Tapos ngayon buhay pa pala. Kahit naiintindihan ko. Bilang respeto, mas mabuting ikansela muna ang engagement party ng dalawa at pagplanuhan muli natin to sa tamang oras at panahon. Napangiti ako sa narinig, ngunit agad ding napawi nang napansin to ni Orlando. Kita ko ang pag-angat ng sulok ng labi niya. Ramdam niya siguro na gaya niya. Ayoko rin sa kasunduang ito. Kaya't nang matapos ang pag-uusap, nagpaalam agad ako kay Mama na may bibilihin ako, ngunit ang totoo, makikipagkita ako sa boyfriend kong si Ken. I missed you. Bulong ni Ken habang sunod-sunod ang halik niya sa aking leeg. Nasa loob kami ng kotse niya. Sikreto lang ang aming relasyon dahil ayaw sa kanya ng pamilya ko at ipinagkasundo pa ako kay Orlando. Nung unang nahuli kami, galit na galit si Mama at halos ipakulong si Ken. Kaya't ilang buwan din kaming hiwalay bago kami muling nagkabalikan. Naiintindihan ko rin ang kanyang kasabikan na mahawakan ako dahil ilang linggo rin kaming hindi nagkita. Siguro, bubuntisin na lang kita, Filomena. Ayokong mahawakan ka ng Orlando na yun. Tumigil siya sa paghalik, kaya't nagkatinginan kami. Hindi naman ako gusto ni Orlando. Gaya ko, ayaw niya rin sa kasunduan na ito. Hindi ako sigurado dyan, Filomena. Kung ayaw niya sa kasunduan, malaya niyang tanggihan to. At hindi siya mapipilit ng mga magulang niya. Ganun siya kamakapangyarihan sa kanila. Mahalaga ang bawat galaw at salita niya. Nagulat ako ron. Ha? Paano mo nalaman? Nagtrabaho ang isang kaanak ko sa kanila. Hindi namimilit ang pamilya niya kung usapang kasal. They can marry whoever they want. Pero nagre-rekomenda ang magulang. Ilang taon mo nang kilala mga Mercado, di ba? Siyang pinakabunso. Tingnan mo yung mga nakatatandang kapatid niyang lalaki. Hindi naman na ipakasal sa taong ipinagkakasundo sa kanila. Natahimik ako ron. Mas mabuti sigurong sumama ka na lang sa akin. Bibigyan kita ng magandang buhay kaysa makulong sa kasal na ayaw mo, di ba? Sasagot na sana ako nang biglang lumiwanag galing sa labas ng kotse. Napapikit ako dahil sa sinag ng ilaw. Putik, sino yan? Lalabas na sana si Ken nang humarurot ang sasakyan. Napakurap-kurap ako doon. Hinampas ni Ken ang manibela. Sino pa yung buwisit na yun? Hindi ko nasagot si Ken dahil tumunog ang phone ko. Sinagot ko ito nang makitang si Mamang tumatawag. Mama, nasan ka? Umuwi ka na rito, Filomena. Nandito ng kakambal mo. Umawang ang labi ko. Napaaga yata. Oo anak, dali na, bilis. Oo, sige po. Ibinaba kong tawag at binalingan si Ken. Uuwi ako, Ken. What? Naiinis na sabi niya. Kailangan kong umuwi. Dumating ng kakambal ko. Wala siyang magawa kung hindi ang pakawalan ako. Pagdating ko sa bahay, maraming tao agad ang aking nadatnan. Umalingaw-ngaw pang iyakan pagdating ko sa sala. Nakita ko si Mama, nakayakap ang isang babae na umiiyak rin. Anak ko! Mahal kong anak! Iyak ni Mama. Sa pagkakaalam ko nasunog ang ospital kung saan ako ipinanganak. Ako ang naligtas samantalang namatay ang kakambal ko. Iyon ang paniniwala namin sa loob ng 2 dekada.
Ngunit ngayong buwan lang lumitaw ang isang babae na dating kasambahay nila mama at isiniwalat ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, ninakaw niya ang kakambal ko dahil nasaktan siya na namatay sa sunog ang sarili niyang anak. Kaya't inangkin niya ang anak ni mama at ginawang sa kanya. Napagtanto niya na mali ang ginawa niya ngayong lumaki na ito at hindi nakayanan ng konsensya kaya niya isiniwalat ang kanyang kamalian. Pina-DNA test din ng dalaga upang mapatunayan na kadugungan namin siya at nang makumpirma, napahagulgol na lamang ang mga magulang ko. Nakakulong na ang dating kasambahay dahil sa ginawa niya at narito na nga ang kakambal ko. Ang akala namin ay patay ka na. Noong nasunog ang ospital, grabing hinagpis ko nang malaman kong wala na ang isa kong anak. Pero all these years, buhay ka pa pala. Walang ibang tinig sa aming bahay kung hindi ang kanilang iyak na ibinuhos na niya sa sobrang emosyon. Sumunod naman si Papa na naiyak na rin at niyakap ang babae. Lumapit na rin ako upang makisali sa kanila. Nang kumalas sila sa yakap, napatingin sila sa akin. Filomena, siya si Penelope. Siya ang kakambal mo. Emosyonal ngunit masayang pakilala ni Mama. Agad akong naglahad ng kamay at ngumiti sa kanya. Ako si Filomena. Ikinagagala kong makilala kita, aking kakambal. Ang akala ko ay magiging masaya siya ngunit hindi. Kita ko ang disgusto sa kanyang mukha nang makaharap ako at hindi tinanggap ang aking kamay. Para akong napahiya. Agad namang sumabat ang babaeng nagdala sa kanya rito. Pasensya ka na, Miss Filomena. Hindi sanay si Penelope na makisalamuha sa mga mayayaman. Nakaramdam din siya ng inggit sa'yo lalo na't lumaki kang may magandang buhay. Samantalang siya hindi. Nakaramdam ako ng awa. Naibaba ko ang kamay ko at napatango na lamang. Humagulgol muli si Mama. I'm so sorry, anak. Pangako kong babawi ako sa'yo. Kung anong meron si Filomena, ibibigay ko yun sa'yo. Pangako ko yun, anak. Kahit hindi magandang naging ugali niya sa unang pagkikita namin, masaya ako na may kakambal ako. Hindi kami magkamuka. Yun din ang sabi sa akin ng mga kasambahay pero pangangatwiran din ng iba, hindi lahat ng kakambal magkakamuka. Nasa kakambal ko na rin ang atensyon ng aking mga magulang at wala namang kaso sa akin yun. Deserve niyang pagmamahal na natanggap ko lalo na't nawalay siya ng 2 dekada. Kasalanan to ng nagnakaw sa kanya. Mabutit na kulong na yon. May pag-asa pa siya sa buhay. Ngunit sadyang may hangganan din ang pagkawili ko sa kanya. Dahil nang tumagal, hindi ko na nagustuhan ang ugaling ipinapakita niya. Mama, kwarto ko to ah. 1 buwan na siyang nandito. Bakit ngayon pa lang siya nagkagusto sa kwarto ko? Nagmamakaawa kasi si Penelope kay Mama na gusto niya ang kwarto ko. Hindi ko nagustuhan yun kaya't bumoses na ako. Pero anak, naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? 2 dekada kong hindi nakasamang kakambal mo. Gusto niya ang kwarto mo. Marami pa namang kwarto kaya't... Marami naman palang kwarto, Mama eh. Doon na lang siya. Filomena? Kumirot ang puso ko at tumalim ang tingin ko sa kakambal ko na palihim ng umingisi. Ngayon ko lang napagtanto na may magaspang siyang ugali na sa akin niya lang ipinapakita. Ramdam ko ang inggit niya sa akin. Ramdam ko na gusto niya ang mga bagay na meron ako pero dahil alam ko ang pinanggagalingan niya, pinapalagpas ko yun. Kaso nang lumipas ang ilang buwan, mas lalo lamang lumala. Nahuli ko siyang ninanakaw ang mga alahas ko. Magnanakaw ka! Anikot sinusubukan kong kunin sa kanyang alahas ko. Akin na yan! Bakit hindi to pwede sa akin? Marami ka naman na! Nasa hallway na kami't malapit na sa hagdanan pababa sa sala. Sobrang higpit ng hawak niya sa alahas ko. Marami nga ako pero meron ka naman ah. Gusto mo yatang agawin sa akin ang lahat eh. Ibinigay na nga nila sa'yo, di ba? Bakit kukunin mo pa yung sa akin? Akin na yan! Sinusubukan kong kunin sa kanya yun pero hindi niya talaga binibitawan. Hanggang sa narinig namin ang boses ni Mama mula sa sala. Filomena? Penelope? Anong nangyayari? Binitawan ko siya at sinilip si Mama sa ibaba. Ma! Si Penelope, kinuha niya yung...
Napalingon ako sa sigaw ng aking kakambal at nanlaki ang aking mga mata nang makitang gumugulong na siya sa hagdan at ang alahas nasa sahig na. Gulat na gulat ako sa aking nakita at hindi makagalaw. Narinig ko ang pagsigaw ni Mama at ng ilang mga kasambahay. Penelope! Agad nila itong dinaluhan. Hindi lang pala si Mama mag-isa kasi kasama niya pala si Orlando na ngayon ay nakatingala na sa akin mula sa baba. Nanlamig ako ng husto. Ano nangyari sa'yo, anak? Oh my gosh! Nagdurugo ang kanyang mga siko at tuhod! Nag-angat ng tingin sa akin si Mama. Ano bang nangyayari sa'yo, Filomena? Ikaw bang may gawa nito? Umiling ako. Hindi, Ma. Tinulak niya ako, Mama. Ani Penelope at umiyak na. Tinulak niya ako sa hagdan dahil inakusahan niya akong nagnakaw sa kanya mga alahas. Hindi ko gagawin yun, Mama. Ayaw niya sa akin dito eh. Kung ganito lang din naman babalik na lang po ako sa amin. Of course not. Hindi ka babalik doon. Dito ka lang, anak. Tumayo si Mama at humakbang sa hagdan palapit sa akin. At nang nasa harapan ko na siya, sinampal niya ako. Umalingaw-ngawang sampal niya sa buong bahay. Gulat na gulat ako. Namuo ang luha sa aking mga mata dahil sa kanyang ginawa. Ito ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Sumusobra ka na, Filomena! Kakambal mo sa Penelope! Gusto mo ba ikaw lang? Ganyan ka ba ka-selfish? Ma, hindi kita pinalaking ganyan. Kakahiya. Nakita pa ni Orlando ang magaspang mong ugali. Napatingin ako kay Orlando na nasa akin pa rin ang tingin. Hindi ko mabasa ang kanyang mga mata. Malamig lang talaga palagi ang kanyang tingin sa akin. Mabuti na rin at nakita niyang magaspak kong ugali, Mama. Para hindi na matuloy ang kasal. Of course, hindi na matutuloy. Sa puntong ito, si Penelope nang magiging fiancé niya at hindi na ikaw. Sa puntong ito, hindi ka na makakalapit pa sa kapatid mo. Puputulin ko ng lahat ng cards mo. Maghihirap ka gaya ng naranasan ng kapatid mo. Mag-sorry ka kay Penelope. Taas noo akong umiling. Hindi ako magsosorry sa kanya. Siya ang tunay na may magaspang na ugali. Pakiramdam ko nga hindi ko siya kapatid. Napasinghap ang lahat sa sinabi ko lalo na si Mama na nasaktan. Kung ganon, hindi na rin kita anak. Ako naman ngayon ang nagulat. Lumayas ka sa pamamahay ko? Saka ka lang bumalik kung nagsisisi ka na sa mga ginawa mo. Para akong tinakasan ng kaluluwa sa aking narinig mula sa sarili kong ina. Galit siya na iniwan ako at binalikan ng kakambal kong umiiyak. Niyakap niya ito at agad na dinala sa ospital para matingnan. Samantalang ako, napaupo na lang sa hagdanan at napasuklay sa aking buhok. Dehadong-dehado ako sa nangyari. May naglahad ng panyo sa akin. Pag-angat ko, nakita ko si Orlando na nasa hagdanan na rin pala. Hindi ko kailangan yan. Tumayo ako. Hindi na akong fiancé mo kaya huwag mo na akong gambalain pa. Lalagpasan ko na sana siya nang hawakan niyang braso ko. Ano ba? Saan ka pupunta? Pupuntahan mo ba yung nobyo mo? Namutla ako. Paano niya nalaman? Ano bang sinasabi mo? Bitawan mo nga ako. Humigpit ang hawak niya sa akin. Huwag kang pumunta. Manluloko yung nobyo mo. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa akin. At talagang sisiraan mo pa si Ken? Hindi na kita fiancé kaya't lubayan mo na ako. Mabuti na lang din talaga na dumating ang demonya kong kakambal. Nakalaya na ako sa'yo. Matapos kong sabihin yon, patakbo kong bumaba sa hagdanan at umalis ng bahay. Wala ni isang pumigil sa aking pag-alis. Kahit ang mga kasambahay hinayaan lamang ako. Talagang kaya akong palayasin ng magulang ko para sa babaeng yun. Gusto niyang agawin sa akin ang lahat at mukhang nagtagumpay naman siya. Tinawagan ko si Ken. Alam kong gabi na't sinabi niya sa akin na huwag siyang tawagan ngayon dahil pagod siya. Pero kailangan ko siya ngayon. Wala akong ibang mapupuntahan kundi siya lang. Please Ken, sagutin mo yung tawag ko. Paulit-ulit kong tinatawagan ng numero niyang nagre-ring lamang. Nasa waiting shed ako ngayon at kung hindi siya sasagot, pupuntahan ko na lamang siya sa kanila.
Ken! Namuo na ang luha sa aking mga mata. Nasaktan ako ng todo sa nangyayari sa buhay ko. Para akong aso na inabandona ng sariling pamilya. Ako ang nabaliktad. Ako ang naging masama kahit ang totoo. Ang demonyita namang yun ang gumawa nun sa sarili niya. Napakagaling niyang umarte. Nang hindi pa rin sumasagot si Ken, pumara na lang ako ng taxi at naisipang puntahan na lamang siya sa apartment niya. Siya na lang ang meron ako ngayon dahil itinakwil na ako. Alam ko na gusto na niyang magtanan kami kaya't papayag na ako sa gusto niya. Tutale, pinalayas na rin naman ako at mas pabor ang pamilya ko sa babaeng yun. Hindi naman siguro ko hahanapin kung hindi ako babalik. Salamat kuya. Ani ko sa taxi driver matapos kong magbayad at sinara ko ng pinto paglabas. Nasa tapat na ako ng apartment ni Ken at walang ilaw. Mukhang tulog na siya. Huminga ako ng malalim at lumapit sa pinto para katukin to. Ken? Kinatok ko pa ito. Ken, please, buksan mong pinto. Nilaksan kong pagkatok sa pinto kaya't nang bumukas to. Napaatras ako. Sinong? Filomena? Gulat na gulat siya nang ako ang nabungaran niya. Nakatopless siya at may suot siyang shorts. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Ken! Bakit ka nandito? Gabi na. Sabi ko naman sa'yo na pagod ako, di ba? I know. Ngunit kailangan kita ngayon. Pinalayas ako sa amin at... Natigil ako sa pagsasalita nang may kamay na yumakap sa katawan ni Ken. Namilog ang mata ko sa gulat. Sino yung kausap mo, babe? Boses yun ng babae. Kita ko ang taranta sa mukha ni Ken. At nang makita ko ito, nagdilim ang paningin ko. Sino yan, Ken? Babae mo? Filomena, magpapaliwanag ako. Hayop ka! Sigaw ko at biglang hinila ang buhok niya. Bitawan mo si Ken! Ani ng babae na ngayon ko lang nakita na nakabrat panty lang pala. Ikaw din! Makati ka! Sigaw ko't sinabunutan siya. Bitawan mo nga ako, bitch! Mas lalo akong nanggigil. Ikaw ang bitch. Sa dami ng hotdog sa mundong to, hotdog pa talaga ng jowa ko pinagkainteresan mo. Baliw ka ba? Siyang nagsabing hiwalay na kayo kahit wala akong hotdog na inagaw. Sigaw niya't hinampas pa ang braso ko para lang makawala sa pagkakahawa ko. Nagkagulo kami sa loob ng apartment ni Ken. Narinig ko ang pagbagsak ng isang silya dahil nasagi namin to. May nabasag rin na baso kaya't narinig ko ang malulutong na mura ng manluloko kong nobyo habang sinusubukan kaming paghiwalayin. Tama na yan, Filomena! Ani Ken, at nang nahila niya ako palayo sa babae niya, hinarap ko siya at sinampal ng malakas. Gago ka! Pakagago mo para lokohin ako ng ganito! Filomena, makinig ka! Bingi ako! Sigaw ko at muling sinabunutan ng babae niya ng akmasa na itong tatakas. Dahil sa gulo sa apartment ni Ken, nabulabog ang mga kapitbahay at nagpatawag ng pulis para lang matigil kami. Hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya dahil umabot kami sa police station. Gulong-gulo ang buhok ng babae ni Ken, habang ako nagkaroon ng kalmot sa braso. Bakit ba kayo nagrarambulan sa gitna ng gabi? Pagkukwestiyon ng pulis siya sa amin. Anong ginawa mo, boy, ha? Ikaw ang dahilan, ano? Hindi sinagot ni Ken ng pulis at nakayuko lamang. Paniguradong madadawit na naman ang pamilya ko rito. Ayokong malaman nilang kaguluhan nito at mas lalo lamang silang madidisappoint sa akin at mas lalong lalaki ang ulo ng babaeng yon. Malandi ka! Ani ko sa babae at tinadyakan siya. Tinadyakan niya akong pabalik at muntik na akong matumba sa inuupuan ko. Sabing hindi ko nga alam, okay? Miss, kailangan niyo pong kumalma, sabi ng pulis. Nagtagisan kami ng tingin ng babae habang ang pulis ay napapailing na lamang. Ang gaganda niyo mga babae tapos ang pinag-aagawan niyo. Hindi na tinapos ng isang pulis ang kanyang sinabi dahil may bagong dumating sa presinto. Kung ano man ang sinabi ng pulis na yun, tama naman siya. Ang ganda naming mga babae pero ang pinag-aawayan namin, tsaka. Pero ano bang dapat gawin? Boyfriend ko yan. Hinalikan ko na yan.
kaya't magwawala talaga ako. Sino ang pwedeng tawagan sa iyo, miss? Tanong ng pulis sa akin. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung papaanong lulusutan to. Marami naman sigurong paraan. Hindi naman kailangan papuntahin pang pamilya ko rito. Ako. Tumigil ang lahat nang marinig ang malamig na tinig. Sabay kaming napalingon sa bagong dating at iyon ay si Orlando. Suot niya pa rin ang damit niya kanina. Teka, sinusundan ba ako ng lalaking ito? Ako ang pwede niyo makausap. Napatingin si Ken sa akin. Bakit yan nandito, ha? Kaano-ano ka niya, sir? Tanong ng pulis kay Orlando. I'm her fiancé. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Manluloko ka rin naman pala eh! Napabaling ako sa babae na ngayon ay may inis na sa kanyang mukha. Inakusahan mo pa akong mga agaw may fiancé ka naman pala? Hindi ko nga siya fiancé! Giit ko at tiningnan ng masama si Orlando. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi niya ako pinansin at kinausap ng seryoso ang pulis. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagsalita. Isang oras lang kami sa presinto bago pinalabas. Busangot na busangot ang mukha ko habang nakasunod kay Orlando na nauuna na sa akin sa paglalakad. Tumigil ako at napamewang. Sinusundan mo ba ako? Gusto mo bang ipamukha sa akin na tama ka? Na niloloko nga ako ni Ken? Hindi siya nagsalita ngunit binalingan niya ako. Tama ka na, okay? Lahat naman ay tama bukod sa akin. Salamat nga pala kasi tinulungan mo ako ngayon. Pero hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa'yo. Ngayon gusto kong tigilan mo na ako. Kung isusumbong mo to kay mama, sige, isumbong mo. And for your information din, hindi na kita fiancé. Kaya't wala ka ng pananagutan sa akin. Taas na ako siyang tinaasan ng kilay at saka ko siyang tinalikuran. Kaso hindi ako nakahakbang palayo dahil nagsalita siya. Gusto mo bang pakasalan ko ang kakambal mo? Nilingon ko siya. Sa loob ng ilang taon nating pinagkasundo sa isa't isa, wala ka bang nararamdaman sa akin? Meron. Umawang ang labi niya. Nagulat sa sinabi ko. Meron naman talaga akong nararamdaman sa'yo, Orlando. May nararamdaman akong masama sa'yo. Dahil sa'yo, hindi ako malayang makakapili ng lalaking gusto ko. Kinakailangan ko pang magtago. Sabi ni Ken, malaya ka naman daw makapili ng babae. Hindi mo kailangan to, Orlando. Hindi mo kailangan magpatali sa isang arranged marriage. Kasi hindi ka naman siguro mauubusan ng babae. Kaya't itong sagot ko sa tanong mo. Oo, mas mabuti ngang sa kapatid ko ikaw magpakasal. Baka sakaling mabuo ng pagkatao niya tumigil na siyang kakaagaw sa mga bagay na akin. Muli ko siyang tinalikuran. At sa puntong to, hindi ko na siya nilingon pa. Hindi na ako bumalik sa amin. Yun ang desisyon ko matapos akong itakwil ni mama at lokohin ni Ken. Hindi naging madali ang buhay ko sa labas ng bayan. Palipat-lipat ako ng matitirhan at araw-araw ding naghahanap ng mapapasukang trabaho. Ito ang advantage ko sa pagkakaroon ng mabait na kasambahay sa amin noong bata ako. Tinuruan nila akong maglinis at magluto. Kaya ngayong dehado ako sa buhay, pwede kong pagkakitaan ang skills ko. Pabalik-balik ang tingin sa akin ng matandang babae at sa resume ko. Nagsuot pa nga siya ng eyeglasses para malinaw niyang makita mga IDs ko. May problema po ba kayo sa ipinasa ko? Tanong ko sa matanda. Tumikhim ang katabi niyang babae na mukhang hindi nalalayo sa edad ng matanda. Iha, Mina Kang ba talaga ang pangalan mo? Opo. Napatango siya at lumabi pa. Sobrang halata na may pagdududa sa kanilang mga mata. Pero ano bang magagawa ko? Kailangan kong pikein ang lahat para mabuhay. Paniguradong malalaman nila mama at papa ang tungkol sa pagtatrabaho ko bilang kasambahay. Kung totoong pangalan ko ang gagamitin ko, mapapahiya sila. Tapos ang tatay mo Bako Kang? Tanong muli ng matanda. Pero ang katabi niyang babae, nagpipigil na ng tawa. May nakakatawa ba sa pangalan ng tatay ko? Itinikom niya ang kanyang bibig. Wala naman iha. Napaka-unique lang kasi ng pangalan. Seryoso ba ito? Napaangat na ng tingin sa akin ng matanda. Umayos ako ng upo
Saka nginitian siya. Opo, seryoso po yan. Ako po si Mina Kang. Tatay ko po si Baku Kang. Half Japanese, half Korean po ang tatay ko. Baka naman pinagbibibiro mo kami. Paano naging half Japanese, half Korean ang tatay mo Ang laki ng mata mo, oh. Nainsulto ako ron. Kasi po, taga-Bohol ang nanay ko. Pinaglihi sa Tarsir. Kaya po ganitong mata ko pero maganda naman ako Alam ko yon, iha. Kaya nga nagdududa kami kasi masyado kang maganda sa trabahong papasukan mo. Abay, hindi ito beauty pageant ha. Maglilinis ka. Magaling po akong maglinis at magluto. Nagulat siya nang hawakan ko ang kanyang kamay. O sige na po, i-hire niyo na ako. Magaling talaga ako sa gawaing bahay Nangangailangan kasi ako ng trabaho. May pinapakain kasi ako. Sino? Sarili ko po. Nalaglag ang kanilang panga. Please po, ang dami ko na pong inaplayan pero hindi nila ako pinapasok kasi masyado raw akong maganda. Grabe naman kung makadiscriminate. Dapat ba pangit kapag kasambahay? Kilala niyo ba si Cinderella? Maganda yun pero ginawang maid ng stepmom at sisters niya. Pero wala kang Prince Charming dito, iha. Hindi po ako naghahanap ng Prince Charming. Bago pa lang po akong niloko. Pinekay ko ng iyak ko para naman maawa sila. Sabi nila madali raw maawa ang mga matatanda. Ibinigay ko naman sa kanya ang lahat pati ba ang petchay mo iha na ibigay mo? Umiling ako. Hindi po. Nakahinga sila ng maluwag. Mabuti naman at hindi niya nakuha ang petchay mo iha. Sayang naman kung mapupunta ka sa manluloko. Hindi naman ako mahilig sa pagtatanim, kahit paano ko siya bibigyan ng petchay. Hindi yun vegetarian, mga lola. Napasapo na lamang sila sa noo at ako naman patuloy sa pag-iyak hanggang sa sige, papapasukin ka namin bilang kasambahay pero temporary lang muna. Hindi kasi kami nagpapapasok ng dalaga. Ang gusto ng amo namin malaki ng edad. Kaya't dapat mong patunayan sa amo namin na karapat dapat kang maging kasambahay. Napangiti ako. Talaga po? Oo, mabait naman yang si Sir at hindi ka dapat mabahala dahil isa o dalawa sa isang buwan lang siyang pumupunta rito. May bahay kasi yan siya sa kabilang bayan. Naroroon din kasi ang pamilya niya kaya't madalang lang siya rito. 5 pala silang kasambahay at puro talaga sila matatanda. Parang sa isang iglap, may 5 lola ako lalo na nang pinapasok ako. Pinaglulutuan talaga nila ako. Umupo ka muna, iha. Sabi ng isa habang hinihilang upuan para sa akin. Mukha kang pagod. Bago pa ako makatanggi, may inilapag ng mangkok ng mainit na sabaw sa harap ko. Si Lola Sabel ang pinakamaingay sa kanilang lahat. Maliit lang ang katawan pero malakas ang boses. Parang may dalang megaphone kahit wala naman. Siya ang tipo ng lola na kahit nakangiti parang pinapagalitan ka pa rin. Pero halatang may malasakit. Siya rin ang unang pumansin na nanginginig ang kamay ko. Kumain ka, walang tumatangging pagkain sa bahay na ito. Mariin niyang sabi. Katabi niya si Lola Pining, payat at tahimik. Laging may hawak na rosaryo. Siya ang tipo ng lola na hindi pala salita. Pero kapag tumingin sa'yo, parang nauunawaan na niya ang buong buhay mo. Siya ang nagdasal muna bago ko piliting sumubo. Si Lola Berta naman ang pinakamataba ang tawa. Kahit anong sabihin mo may kasunod agad siyang halakhak. Siya ang nagluto ng ulam, adobo na parang espesyal daw para sa mga bagong dating. Si Lola Nena naman ang pinakamaarte. Maayos ang buhok, laging plansyado ang suot, at parang hindi tumatanda ang mukha. Siyang nag-ayos ng damit ko. Pinunasan ng balikat ko na para bang apo niya ako. At ang huli, si Lola Karing, ang pinakatahimik pero pinakamalambing. Siyang hindi masyadong nagsasalita, pero siyang nagtabi sa akin ng extra kanin. Naglagay ng prutas sa gilid ng plato ko at tumabi sa akin habang kumakain ako. Dapat galingan ko sa gawaing bahay. Kung uuwi ang amo nila, magpapa-impress ako ng todo para tuluyan akong matanggap rito. Gusto kong ma-realize ng magulang ko
kung sinong sinayang nila. Na kahit pinalayas nila ako, hindi ako maghihirap gaya ng gusto nilang mangyari. Hindi ko hahayaang maranasan ko ang naranasan ni Penelope noon. Sa unang araw ko rito sa bahay, nagkaroon agad ako ng ambag. Nagpapalit kasi sila ng kurtina at dahil matatanda na sila at hindi abot ang tuktok, akong naging instrumento nila. Ako na po dito mga lola, ani ko, at isa-isang tinanggal ang napakahabang kurtina. Nakapatong na ako ngayon sa mahabang hagdan na naging tulong ko sa pag-abot sa ibabaw. Sigurado ka ba, iha? Opo, sigurado po ako. Anikot bahagyang naubo nang makaamoy ng alikabok. Mag-iingat ka, iha, ha? Walang sasalo sa'yo kapag nahulog ka eh. Hindi kami marunong sumalo. Bakit nga ba puro matatandang hinahire ng amo nila? Paano kung may mangyaring masama rito? Walang magpoprotekta sa mga ginang. Napakabobo namang mag-isip ng amo nila. But well, hindi ko alam ang rason. Kaya sana, kapag nakita niya ang sipag ko tatanggapin niya ako. Bukod sa pagpapalit ng kurtina, tumulong din ako sa pagmamap sa sahig. Hindi naman mahirap sa akin ang ganitong trabaho kasi noong bata pa ako, inaagaw ko nga minsan ng trabaho ng kasambahin namin. Kaya natuto talaga ako. Ang galing mo namang magmap, iha. Mukhang sanay na sanay ka ah. Opo, tatanggapin kaya ako ng amo niyo, lola? Gumuso siya. Depende eh. Maganda ka naman. Baka gawin ka pa nga niyang jowa. Napangiwi ako. Ayoko niyan, lola. Gusto kong maging kasambahay. Humagalpak siya ng tawa. Ay sus, may fiancé na yun, iha. Huwag kang mag-alala at saka alam ko naman na broken-hearted ka pa. Kaya sipagan mo lang talaga. Darating dito si Sir sa Sabado kaya't magpa-impress ka para makasama ka pa namin, ha? O sige po, salamat po. Nag-enjoy ako sa ilang araw ko rito kasama ang mga butihing mga matatanda. Napakabuti nila sa akin to the point na nakalimutan kong pinalayas pala ako at broken-hearted. Hindi ako sanay sa gawaing bahay pero dahil marunong ako, hindi naging problema sa akin yon. Tinuturuan pa nga nila ako sa pagluluto. At agad din akong natuto kaya't namamangha sila. Sayang, at niloko ka pala ano? Ang dali mong matuto sa pagluluto ah. Ready ka na sa altar. Muntik na nga po akong ikasal. Gulat nila akong tiningnan. Ha? Talaga iha? Sa manluloko mo bang nobyo? Umiling ako. Bago ako nagkanobyo, may napili na pong pamilya ko para sa akin. Pero dahil ayoko nang kinokontrol ako hindi ko ginusto ang pinili nila sa akin. Bakit naman iha? Pangit ba? Natigilan ako. Inisip kong bigla si Orlando Mercado. Hindi naman siya pangit pero may aura sa kanya na ayoko talaga. Para bang kung titignan mo siya ng matagal, aakitin ka niya. Umirap ako. Oo, sobrang pangit. Pangit! Ani ko. Kaya ayokong pakasalan. Sobrang pangit niya po. Nagtawanan sila sa sinabi ko at hindi na muling nagsalita pa. Nang dumating ang Sabado, maaga kaming nagising dahil uuwi ngayong araw ang boss ng bahay na ito. Doble ang kilos namin kasi ngayon lang muli uwi ang boss nila. Kami na rito, iha! Ani agad ni Lola Sabel at inagaw ang sandok ko. Maligo ka na't magbihis. Tandaan mo, magpakaganda ka, ha? Ho? Hindi ko naman aakitin ng boss nyo. Mas maganda nga na maglalaba ako o magluluto para ma-impress ko ang boss nyo, di ba? Okay lang yan. Kaya na namin dito Maligo ka na. Sige na. Wala akong nagawa ng tuluyan niya na akong palitan. Pati ang ibang matanda, busy rin. At ayaw talaga nila akong pagtrabahuhin. Kaya't naligo na lang ako at naghanda na para sa pag-uwi ng hari ng bahay na ito. Matapos kong maligo't magbihis, naglagay din ako ng konting kolorete sa muka. Hindi ko naman naakitin yung boss nila kaya't hindi na ako nag-effort. Pagtungo ko sa sala, kumunot ang noo ko nang makita ang malisyosang tingin ng mga lola. May problema po ba? Ang ganda mo, iha. Baka asawahin ka na ni Sir.
Napangiwi ako lalo na nang lumapit si Lola Karing. Oo nga, iha. Sigurado ka bang mag-a-apply ka bilang maid? Opo. Pwede niyo naman po akong gulpihin para po pumangit ako. At saka, kayo na nga pong nagsabi, may fiancé na po ang boss niyo. Oo naman, iha. Pero arranged marriage lang naman yon. Malay mo, aatras siya kapag nakita ka. Ayoko sa ganyan, Lola. Mas gusto ko ho yung tahimik na buhay. Naghintay kami sa pagdating ng boss nila. Handang-handa ng hapagkainan na napakaraming pagkain. Sobrang linis din ng sala at handa na rin ang kwarto nito. Nang marinig namin ang busina ng kotse galing sa labas, nagsitayuan na ang mga lola. Hindi ko maiwasan ng kabahan. Baka kasi unang kita sa akin ng boss nila mapatalsik ako kasi hindi ako matanda. Kailangan ko sigurong ngumiti ng sobrang bait para makonsider niya ako. Sana naman mabait tong boss nila, Lola. Sobrang puring-puri pa naman nila tapos demonyo naman pala. Sir, maligayang pagbabalik. Salubong nila sa boss nila. 3 silang sumalubong habang ang 2 lola nasa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong tatanggapin ka ni Sir. Masipag ka, tinulungan mo pa kami. Makikinig yun sa amin. Tumango ako kahit nanlalamig ako. Kasi kung palalayasin ako rito, wala na akong mapupuntahan. Kaya sana naman, anghel ang boss na ito. Smile ka lang. Tensyonado ka Ngumiti ako pero hindi abot sa tenga. Kasi mas nangingibabaw ang kaba ko. May nahanap na ba kayong kasambahay? Tanong ng isang malalim na pamilyar sa akin. Hindi ko maiangat ang tingin sa pintuan sa sobrang kaba. Pero ramdam ko na pumasok na ang boss nila. Oho, sir, may nahanap na kami at sobrang bait niya. Ang laki ng tulong niya sa amin dito Sana po ay okay lang sa inyo. Iha, humarap ka. Andito na si sir. Niyugyug ni Lola Pining ang braso ko, kaya't napatingin ako sa kanya. Sige, humarap ka na. Napalunok ako bago unti-unting humarap sa boss nila. Ngunit nang magkatinginan kami, halos lumabas ang eyeballs ko nang makita ang boss na tinutukoy nila. Nag-iba rin ang kanyang ekspresyon. Napalitan to ng matinding gulat. Anong... Wag na pala mga lola. Hindi na po ako mag-a-apply. Nataranta na ako kasi naman, bakit sa lahat ng bahay ay bahay pa ng lalaking to? Ha? Di ba kailangan mo ng trabaho? Umiling ako. Ayos na po ako. Aalis na po pala ako. Humakbang akong paalis at nang lalagpasan ko si Orlando nahawakan niya ako sa braso. Saan ka pupunta? Aalis na ako. Bakit ka aalis? Nag-a-apply ka diba bilang maid ko? Nainsulto ako ron. Ayoko na. Hindi ko alam na bahay mo ito kaya taalis na ako. Suminghap siya't hinigpitan ng kanyang hawak sa akin. Mas gusto mo palang maging maid kaysa maging asawa ko? Nalaglag ang panga ng mga matatanda. Bitawan mo na nga ako. You're hired. Kailangan ko ng kasambahay ngayon. Sinubukan kong kalasin ang hawak niya sa akin pero mahigpit ang hawak niya. Buisit. Magkakilala kayo, sir? Tanong ni Lola Isabel. Iha, siya bang sinasabi mo na pangit na ikakasal sana sa iyo? Nagsalubong ang kilay ni Orlando sa narinig. Pangit? Bitawan mo nga ako. Hindi ako magtatrabaho dito. Binitawan niya ako at hinapit ang bewang, kaya't nagkalapit ang aming katawan. Nilapit niya ang mukha sa akin kaya't umiwas ako. Sobrang pangit ba, Filomena? Linti ka talaga, Orlando. Mahina kong sabi. You're hired. Anya bago ko tuluyang binitawan. Simula ngayon, hired ng babaeng to. Alam kong miss na miss nyo na rin ang pamilya nyo kaya't bibigyan ko kayo ng 1 linggong day off. Naghiyawan ng mga matatanda. Wow! Talaga, iho? Opo, kaya naman ang bagong hired na maid na ito ang gagawa ng mga gawaing bahay. Kaya siya rin ang magsisilbi sa akin habang wala po kayo. Dito ka mananatili, iho?
Tanong pa ni Lola Karing. Dito muna. Kailangan kong tingnan kung marunong nga ba sa gawaing bahay ang bagong hired natin. Sobrang panlulumo ko ngayong hired na ako. Hindi ko akalaing si Orlando ang magiging amo at mukhang pahihirapan niya pa ako. Bukod ron masayang matanda sa desisyon ng amo nila at naghagik-hikan pa. Kaya mo yan, iha? Magkakilala naman pala kayo eh. Oo, iha. At saka kung magbubuntis ka man, tutulong kami sa pag-aalaga. Namula ang buong mukha ko. Balik kayo agad ah. Depende, iha. Iyang sabi ni sir kahit lumagpas pa kami ng 1 linggo ay ayos lang. Mukhang ikaw ang dahilan kung bakit makakasama namin ang matagalang pamilya namin. You are our savior. Pagbalik namin dadalhan ka namin ng pasalubong. Orlando's point of view. Hindi ako makapaniwala na sa sariling pamamahay ko lang makikita si Filomena. Sa lahat ng nangyari sa bahay nila, narito lang pala siya, nagpapanggap na ibang tao. Tawang-tawa ko nang makitang ID niya at ang impormasyon tungkol sa pamilya niya. Hindi ko akalaing patatawanin ako ng babaeng to. Mina Kang? Umirap siya. Pakialam mo ba? At saka pwede ba? Hindi ko alam na bahay mo ito kaya't hindi ko ito sinasadya. Nilapag ko sa lamesa ang ID niya at saka seryoso siyang tiningnan. Ngayong lumayas nga siya, kami na ng kakambal niyang si Penelope ang ipinari sa isa't isa. Hindi ko kagustuhan yon dahil kung makalingkis ang babaeng yon, parang kanyang-kanya na ako. Naiinis ako dahil sa ilang taon kong ipinagkasundo sa babaeng to napakadali niya lang akong ibasura at ipagpalit pa sa babaeng hindi ko lubos kilala. Paglutuan mo ko. Umawang ang labi niya. Ha? Bakit pa kita paglulutuan? Ang daming handa sa lamesa. Hinanda to nila Lola. Gusto kong matikman ang luto mo. Umigting ang kanyang panga. Hindi ako marunong. Sinungaling. Hindi ka naman siguro nag-apply para magtamad-tamad, di ba? Kita ko ang pagkainis niya kaya't kahit gusto ko nang matawa, pinipigilan ko ang sarili ko. I want it now. Dagdag ko pa. Inis niya akong tinalikuran at dumiretso na sa kusina. Sumunod ako sa kanya kaya tumigil siya at humarap sa akin. Ba't ka pa nakasunod? Gusto kong panoorin ka Baka lagyan mo ng lason. Ha? Wala akong panahon na maging kriminal. Kung gagawa man ako ng lason, ipapahigop ko yun kay Penelope. Natawa ako. You really hate your twin sister, huh? Oo, kasi sobrang sama ng ugali. Kaya nga bagay kayo mga pangit. Padabog siyang dumiretso sa kusina kaya tiningnan ko na lang siya na may ngiti na sa labi. Marunong magluto ang isang Filomena. Hindi na ako nagulat dahil narinig kong close siya sa mga kasambahay sa kanila at tinuturuan siya ng mga bagay-bagay. Kailan ba kayo ikakasal ni Penelope? Napaayos ako ng tayo nang itanong niya yon sa gitna ng pagluluto. Bakit? Nilingon niya ako. Para makauwi na ako. Kapag kasi ikakasal ng isa sa amin, lalayas na sa bahay. Sana naman pakasalan mo na yung kapatid ko para makauwi na ako. Umigting ang pangako at tiningnan ang kanyang likuran. Hindi ko siya pakakasalan. Bakit naman? Kahit ganun ang ugali ni Penelope, maganda naman yon. Hinain na niya ang niluto niya at tiningnan ako. Pakainin mo lang ng sandamakmak na atensyon at kayamanan. Hindi na yun kakawala sa'yo, no? Happy ending. At ako makakabalik na ako sa amin. Nanatili lang akong tumingin sa kanya. Kumain ka na, walang lason yan. Hindi lang yun ang inutos ko sa kanya. Nang dumating ang mga araw, mas dumami pa ang utos ko dahil gusto ko siyang buwisitin. Hindi ko pa rin kasi tanggap na nilait-lait niya ako ng ganun. At ayaw niyang maging fiancé ko. Gusto kong magsisi siya ngunit wala yatang pagsisisi sa babaeng to. Akala mo hindi ko alam na pinahihirapan mo ko Anya, nang silipin ko siya sa laundry area. Ipinalaba ko sa kanya lahat ng mga damit at pinagpawisan na siya. Bakit ka naman nahihirapan? Trabaho mo yan bilang kasambahay. Ire-report kita sa dole. Umangat ang sulok ng labi ko. Sure. Huwag mo akong sisihin Choice mo na akong pinaglaba mo. Kaya magtiis ka sa mga brief mong may butas na. At itinapon niya sa akin ang brief na mukhang nilubog niya sa chlorine ng napakatagal.
Kaya't pumuti ito at may butas na. Kakaltasan ko ang sweldo mo. Che! Tumayo siya at sinarang pinto. Tawang-tawa ko ngayong pumasok ako sa kwarto ko. Hindi ko alam na magiging ganito pala kasaya kasama si Filomena. Kung sana'y alam ko ito noon pa, hindi ko na pinatagal ang kasal. Dapat nang mag-18 siya pinakasalan ko agad kahit ayaw niya sa akin. Anak, magtatagal ka ba riyan sa bahay mo? Hindi ka agad babalik dito? Mukhang magtatagal ako, Mama. Ani ko at napapikit ng marinig ang sigaw ni Filomena. Bakit? Hindi ba dapat dito ka kasi pag-uusapan ng tungkol sa inyo ni Penelope? Hindi ko siya gusto maging asawa, Mama. Paglilinaw ko. Kaya't walang saysay na magtagal ako riyan. Bakit? Sino bang gusto mo, si Filomena? Naglayas na yun, anak. At alam mo naman siguro ang ginawa niya sa kakambal niya, hindi ba? Mapanganib ang babaeng yun. Bumuntong hininga ko. Babalitaan na lang kita, Mama, kung kailan ang balik ko. Ha? Teka! Ibinaba ko na ang tawag, saka napabuntong hininga. 1 linggo kong kasama si Filomena sa bahay ko at 1 linggo ko rin siyang inuutusan. Palagi siyang nagre-reklamo kaya't sa tuwing nagdadabog siya, kumpleto na agad ang araw ko. Kaya nang bumalik na sila Lola Sabel, matapos ang 1 linggong bakasyon ko sa kanila nalungkot ako dahil hindi ko na magagawa yon. Kamusta ho ang bakasyon nyo? Tanong ko pagdating nila. Ayos naman, iho. Sa katunayan nag-enjoy ako. Pwede naman ho kayong magbakasyon ulit. May sweldo pa. Kaso nag-aalala rin kami sa dalaga. Halos maiyak siya nung umalis kami. Napakamot ako sa ulo ko. Oo nga naman, iho. Kaya't naisipan na naming bumalik. May pasalubong nga kami para sa inyong dalawa. At saka, sir, balak ko sanang ireto si Filomena sa isang apo ko. Bawal. Agad kong sabi. Ha? Hindi siya pwedeng ireto. Ilagay niyo na yung mga gamit niyo sa kwarto niyo. Total nandito na ho kayo. Magsalo-salo tayo mamayang gabi. Ako nang tatawag kay Filomena. Hindi ko na hinintay ang kanilang sasabihin at agad nang tungo sa kwarto ni Filomena. Kinatok ko ito. Filomena, nandito na sila. Hindi siya sumagot, kaya't muli akong kumatok. Filomena? Tiningnan ko ang doorknob at saka ito hinawakan. Kumunot ang noo ko nang mapag-alamang bukas pala ito, kaya't itinulak kong pinto para tuluyang makapasok. Filo. Tumigil ako sa pagsasalita nang makitang wala siya sa kwarto. Dumiretso ako sa side table at nakita kong nakatupido na papel. Kinuha ko ito at binuksan. Wag mo na akong hanapin. Pangit! Umawang ang labi ko sa nabasa at agad lumabas ang kwarto niya. Nakita kong nagsiupuan na ang mga matatanda sa upuan ng hapag. Oh, sir, bakit ho? Hindi ko sila sinagot at agad may tinawagan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Filomena's point of view. Busangot na busangot ang aking mukha nang makitang pagmumukha ni Penelope sa billboard. Nang umalis kasi ako sa bahay ni Orlando, nakita ko yon nang mapadpad ako sa lungsod. Ang title pa ng billboard niya, The Long Lost Daughter. Pinabillboard pa talaga? Nasabi ko at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko intensyon na manatili ng matagal dun sa poder ng Orlando na yon. Sa ginagawa niya sa akin, mas lalo akong nabubuisit. Hindi pa naman ako yung tipo ng tao na kayang magtiis. Hindi ko rin pinipilit ang sarili ko sa isang bagay o sitwasyon. Kaya nga nang pinalayas ako, lumayas talaga ako. Pero mukhang matindi nga ang galit ni Mama na kaya niya akong itakwil dahil lang sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Hindi nga niya ako hinanap. Mukhang ayos lang sa kanya na hindi ako bumalik. Kuya, may alam ba kayong lugar dito na maganda? Tanong ko sa isang tambay na taxi driver. Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Marami, iha. Talaga po? Ibinigay niya sa akin ng isang newspaper at may itinuro. Tingnan mo riyan, no? Tiningnan ko ang laman ng newspaper. Meron ngang naghahanap ng trabaho kaso mukhang ang sagwa naman.
Baka interesado kang maging dancer. Malambot ba yung katawan mo? Binalik ko sa kanya ang newspaper. Hindi kuya, sobrang tigas nga po eh. Parang nilagay sa freezer ng isang dekada sa sobrang tigas. Dalhin mo na nga lang ako sa kabilang bayan kuya, doon ako maghahanap. Sasakay na sana ako sa kotse niya nang biglang may nag-text sa phone ng driver. Kaya't kailangan niya itong tingnan. Kumunot ang noo niya nang basahin nito at sumulya pa sa akin. Bakit po? Tinago niya ang phone niya. Wag ka na palang sumakay iha. May pasahero na pala ako. Ha? Sinilip ko ang taxi niya. Nasaan? Wala naman ah. Basta iha, maghanap ka na lang ng iba. Napangiwi ako nang umalis ang taxi driver kahit wala naman siyang pasahero. Kuya, pasakay ako. Sorry miss, may pasahero ako eh. Magbabayad ako ng malaki, doble, triple. Pero mukhang pera ang driver dahil hindi siya naaakit sa alok ko at humarurot pa. Napaubo pa ako dahil sa usok na dumiretso sa akin. Ginabi na lang ako at wala pa ring nagpapasakay sa akin. Kahit ang jeep na hindi naman puno kapag nakita ko ayaw nila akong pasakayin. Ano ba naman to? Normal pa ba to? Pumara lang ako ng mga masasakyan. Nagbabaka sakali na may mabait. Kaya't nang pumara ako at may huminto, nagkaroon ako ng pag-asa. Bumaba ang bintana ng kotse. Sir, Sumakay ka na. Napawi ang pag-asa na aking nararamdaman nang makita ko si Orlando. Binaba niya pa ang shades niya kaya't nayabangan agad ako. Huwag na pala. Umatras na ako saka naglakad palayo kaso sumunod ang sasakyan niya. Gabi na, nilayasan mo pa ako. Huwag mo na nga akong sundan, ayokong magtrabaho sa bahay mo. Pangarap mong maging maid, di ba? Miss Mina Kang. Tikang kang karon. Bulong ko lang yon, pero narinig niya. Ano yon? Wala, lubayan mo na nga ako, nakakainis ka. Pero hindi niya ako nilubayan, sinundan niya pa talaga ako. Sa tuwing walang magpapasakay sa akin ng taxi o jeep, natatawa siya kahit nagkakaroon na agad ako ng duda na baka siya rin ang may pakana kaya't hindi ako pinapasakay. Hinampas ko ang sasakyan niya nang lapitan ko. Ikaw ang may pakana nito, no? Napapansin ko na to kanina pa eh. What do you think? Napasinghap ako nang umisi siya. How dare you? Ano bang gusto mong mangyari ha? Bumalik ka. Yan ang gusto kong mangyari. Para ano? Para pahirapan na naman ako? Iniinis lang kita. Well, nagtagumpay ka. Ngayong inis na ako, lubayan mo na ako. Bumalik ka na ron at pakasalan ng kapatid ko. Inis kong sabi at maglalakad na sana akong palayo nang magsalita siya. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Napasinghap ako at natigilan. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pinto ng kotse niya. Napalunok ako nang maramdaman kong papalapit siya sa akin. I don't want to marry your twin sister dahil ikaw ang gusto ko. Nilingon ko siya. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa? Kung gusto mo pala akong pakasalan, bakit mo ko binibwisit? Alam mong pinagdaanan ko, di ba? Kita mo na niloko ako. Gusto ko lang maghigante. Dahil imbis na panagutan ako mula nang ipartner tayo sa isa't isa, naghanap ka pa ng iba. Masaya ka pang napunta na ako ngayon sa kapatid mo. Hindi na ako nagsalita. Umuwi na tayo. I promise I'll be good. Sorry sa nagawa ko. Hindi pa rin ako nagsalita at tiningnan pa rin siya. Hinahanap ka nila Lola. May pasalubong sila sa'yo. Sa huli, nakuha ko ni Orlando. Nang banggitin niya ang mga matatanda, lumambot na ako. Kahit papano naging mabuti naman sila sa akin habang naroroon ako sa bahay. Mina! Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, sinalubong agad ako nila Lola Sabel. Kita ko na lumuluha silang lahat. Nakaramdam ako ng konsensya. Mabuti't ligtas ka. Sorry po, umalis ako kasi. Naiintindihan namin yon. Kumain na kayo. May pasalubong kami. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi po ako si Mina Kang. Ha? Ako po si Pilomena. Yun po ang totoo kong pangalan. Pilomena, Sir Orlando, kumain na ho tayo. Habang kumakain kami ng hapunan, isa-isa nilang nilalapag sa harap ko ang mga pasalubong nila. Nag-agawan pa sila sa paglalapag. Ako ang nauna.
Hindi! Ako! Pilomena! Ito ang suma na sinasabi ko sa'yo. Teka nga, Pining! Tumikhim si Sir Orlando kaya't natigilan ng lahat. Ilapag nyo na lang lahat po yan. Titingnan niya naman yan pagkatapos niyang kumain ng hapunan. Tumingin sa akin si Orlando. Tapusin mo muna ang pagkain mo bago mo buksan ang mga pasalubong nila. Mahinahong si Orlando buong hapon, kaya natapos kong kinakain ko nang walang problema. Nang nagpaalam ito na may aasikasuhin sa kwarto niya agad kong binuksan ang mga pasalubong ng mga lola. Iha, bakit ka naman lumayas? Namutla talaga si Sir kanina. Talaga ho? Oo, para siyang nanakawan pagdating namin. Huwag mo nang uulitin yun, mamatay ng maaga yan si Sir niyan. Siniko pa ako ng isa. May nangyari ba habang wala kami, Iha? Uminit ang pisngi ko. Wala naman po. Mukhang tatambay na yata si Sir dito. May magandang dilag kasi. Baka maka-move on ka na agad, Iha. Araw-araw mo makikita ang gwapong pagmumukha ni Orlando. Hindi naman maipagkakaila na gwapo nga itong si Orlando. Pero hindi ko ma-appreciate ang kagwapuhan niya noon dahil nauunahan ako ng galit. Hindi ko matanggap na ikakasal ako sa kanya. Hindi ko siya gusto kasi tingin ko, ninanakaw niya ang kalayaan ko. Inilapag ko ang chicharong dala nila sa lamesa ni Orlando sa kwarto niya. O ito, baka gusto mong kumain. Napatingin siya sa akin. Okay. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil hindi niya ako inuutusan ngayon. Maninilbihan ako bilang kasambahay mo kapalit ng pagpapatira mo sa akin dito. Paninimula ko. Hindi na kailangan, mananatili ka rito hanggat gusto mo. Tinalikuran niya ako at tutungo sana siya sa closet niya pero nagsalita akong muli. Anong kapalit? Nilingon niya ako. Isa lang ang gusto kong mangyari. Be my fiancé. Pero di ba nga si Penelope? Hindi ko tinanggap. I don't want to marry a total stranger, Filomena. Kahit kambal mo pa siya, hindi ko tatanggapin ang kamay niya. Hindi na ako nagprotesta at hinayaan siyang tumuloy sa closet niya. Lumabas na ako ng kwarto niya at doon humiga ng malalim. Payapa ang buhay ko mula nang nandito ako. Kahit papano, hindi ko na masyadong iniisip ang totoong nangyari sa akin. Dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, naiibsan ang lungkot ko. Na kahit papaano hindi ako tuluyang mag-isa sa mundong ito. Hindi na talaga bumalik si Orlando sa kanila. Nandito na siya sa bahay niya. Dito na siya nagtatrabaho at araw-araw ko na talaga siyang nakikita. At dahil din dito, nabuksan din ang pintuan para makilala ko ang buong pagkatao niya. Kinatok ko ang kanyang pintuan ng kanyang kwarto isang araw nang hindi siya sumabay sa amin ng agahan. Bukas yan. Napapaos niyang sabi. Agad kong itinulak ang pinto para makapasok at agad bumungad sa akin ang madilim niyang kwarto. Maingat kong isinarang pinto habang nakakunot ang aking noo. Orlando? Hindi ka ba kakain ng agahan? Hindi ka kasi bumaba Hindi siya sumagot kaya't lumapit na ako. Nakita ko siyang nakahiga sa kama habang may kumot sa kanyang katawan. Nang makalapit ako, dinilat niya ang kanyang mga mata. Hi. Ayos ka lang? Nilagay ko ang likod ng palad ko sa noo niya at halos mapaso ako sa sobrang init. Nataranta ako. May lagnat ka! Teka! Lalabas na sana ako para magtawag ng doktor nang hawakan niyang kamay ko. Para akong nakuryente at tiningnan siya. Bakit? I don't need a doctor. A medicine will do. Pero mainit ka. Paano kung hindi lang yan simpleng lagnat? Are you worried about me? Pungay na pungay ang kanyang mga mata habang tinatanong yon. Napalunok ako. Siyempre, may-ari ka ng bahay na ito. Kapag may nangyari sa'yo, magaling na agad ako. You're worried about me. Napangiwi ako sa kanyang sinabi at hinablot ang aking kamay. Unahin mo yung sarili mo bago mo ako landiin. Umangat ang sulok ng labi niya. So, pwede na kitang landiin. Ano bang magagawa ko? Ako nga ang gusto mong pakasalan, di ba?
Nagulat ako nang bigla siyang bumangon paupo, pero agad ding humawak sa kanyang ulo. Ano ba? Bakit ka bumangon? Humiga ka nga! Ani ko at tinulak ko siya. Pero hindi siya nagpatinag at hinawakan ang palapulsuhan ko. You'll take care of me? Oo, sino pa bang mag-aalaga sa'yo kaya't humiga ka na? Kukuha ko ng gamot. Hindi naman niya pinasakit ang ulo ko at sinunod ang sinabi ko. Humiga siya pabalik at naghintay sa pagbabalik ko. Nagtungo ako sa kusina para magluto sa taong may sakit. Kilig na kilig naman ang matatanda nang mapag-alaman kung para kanino itong niluluto ko. Buksan mo ng bibig mo, susubuan kita. Sinunod niya naman ang sinabi ko. Binuka niya ang kanyang bibig habang nakatingin sa akin. Kahit ramdam kong tensyon sa pagitan naming dalawa, nagawa ko pa rin siyang subuan. Pagkatapos nito, iinom ka ng gamot. Kailangan mo rin magpalit ng damit. Seryoso kong sabi sa gitna ng pagsusubo ko sa kanya ng pagkain. Hindi ko alam na maalaga pa lang isang Pilomena. Natigilan ako. Ang sarap pala sa pakiramdam na hindi mo na ako sinusungitan. Pasensya na rin kung nasungitan kita ha. Hindi na yun mauulit. Ilang araw ding nanatili sa kwarto niya si Orlando dahil sa lagnat niya. Ayon kay Lola Sabel, nilagnat si Orlando dahil sa sobrang pagod. Napaka-workaholic naman pala ng bunsong anak ng mga merkado. Kaya pala ganun ang personality niya. Masyadong seryoso. Wala ka ng lagnat. Anunsyo ko nang kapain ko ang kanyang noo at leeg. O kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na, magaling ang nurse ko eh. Napailing ako sa sinabi niya. Huwag ka na kasing magtrabaho kapag hindi na kaya. Kayamanan natin ang kalusugan, Orlando. Nanatili lamang siyang nakatingin sa akin. Nakaupo siya ngayon sa kanyang kama. Hindi katulad noong nakarang araw, hindi na siya maputla. Gumaling na ako, Pilomena. Salamat sa'yo. Walang anuman. At dahil magaling na ako, gusto kong matanggap ang reward ko. Kumunot ang noo ko sa kanya. Ha? Hinila niyang kamay ko kaya't napaupo ko sa kanyang hita. Namimilog na ang aking mga matang nakatingin sa kanya. Orlando! Pumungay ang kanyang mga mata at nang lumapit ng mukha niya sa akin, hindi na ako nagprotesta at pumikit na lang para hayaan siyang halikan ako sa labi. Naging mabuti ang samahan namin ni Orlando nang payagan ko siya sa buhay ko. Napapansin na ng mga matatanda ang pagkakaroon namin ng koneksyon at sa tuwing nahuhuli nila kami, para sila mga bulate kung kiligin. Hangad kong mapayapang buhay matapos ng napagdaanan ko at ngayon, unti-unti itong naibibigay ni Orlando. Parang hindi na big deal sa akin kung sakaling ayaw na talaga ni mama sa akin. Kontento na ako rito dahil may mga taong nagbibigay halaga sa akin. Ang ganda naman ito, iha. Bigay ni Sereno. Tanong ni Lola Pining nang tingnan ng bulaklak na idineliver ng delivery boy kasama ang isang karton ng chocolate. Umalis kasi si Orlando dahil uuwi siya sa kanila. Aabutin daw siya ng ilang araw kaya't para raw hindi ako magtampo, binigyan niya ako ng ganito. Mahal na mahal ka talaga ni Sir, iha. Ang swerte nyo sa isa't isa. Doon ako natigilan. Mahal ko na nga ba si Orlando? Lagpas isang buwan na akong nandirito. At mula nang magkasundo kami, wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi ang kabutihan. Kaya kung ang tanong kung mahal ko nga ba siya, ang puso ko lamang ang nakakaalam. Ayokong magsabi kung hindi pa ako sigurado. Gusto ko, ang puso ko mismo magsasabi sa pagmamahal ko sa kanya. 3 araw lang si Orlando sa kanila at nang bumalik, hindi na mapigil ang pananabik. Teka, Orlando! Pigil ko sa kanya nang halos hindi na kami umabot sa kama. I missed you, Anya. At napapikit ako nang halikan niya ang leeg ko. Hindi na bago sa amin ang pagiging pisikal. Ilang beses nang may nangyari sa amin mula nang magkasundo kami. Ngayon lang yata nagkalayo kaya't naiintindihan ko ang uhaw na kanyang nararamdaman. Do you miss me too? Tanong niya nang makarating kami sa kama at pareho kaming umupo. Ilang araw din ako mag-isa sa kama kaya't miss na kita. Ani ko sabay kagat sa ibabang labi ko. Nasa hita niya ako nakaupo at nagkatinginan kami. Filomena,
Sumeryoso ang kanyang boses. O bakit? Will you marry me? Nanlaki ang mata ko sa kanyang tanong. Ha? Nagbaba ang tingin ko sa hawak niya. Hindi ko namalayan na may singsing na pala siyang hawak. Orlando, I want to marry you, not your sister. I love you, Filomena. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang inamin. Seryosong seryoso siya nang sabihin yun sa akin. Talaga? Mahal mo ko? Yup. Bumaba muli ang tingin ko sa singsing na naghihintay sa kasagutan ko. Napalunok ako at saka siya tiningnan. Mahal din kita at pakakasalan kita, Orlando. Kita ko ang saya sa kanyang mukha at saka sinilid niya ang magandang singsing sa daliri ko. Pagkatapos noon, nagkatinginan kami at saka naghalikan. Ay! Halos mabingi ako sa tili ng mga matatanda nang ipinakita ko sa kanilang singsing. Nasa tabi ko lang si Orlando na aliw sa reaksyon nila. Kinikilig kami, iha! Sir, kailan ang kasal? Depende ho kung kailan gustong magpakasal ni Filomena. Sagot ni Orlando sabay tingin sa akin. Kailan mo ba gusto, Filomena? Pagplanuhan natin yan, wika ko. Gusto ko ng simpleng kasal lang, Orlando. Yung tayo lang. Tumango siya't napapikit ako nang halikan niya ako sa pisngi na nagpangisi sa mga matatanda. Kaso ang kasiyahan na aming nararamdaman at nararanasan ngayon ay biglang naputol nang may dumating bigla sa bahay ni Orlando. Nang tingnan namin kung sino, napawi ang aking ngiti. Sino ka, iha? I'm here for Orlando. Is he here? Agad akong lumapit, kaya't lumipat ang tingin niya sa akin. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Inangatan ko siya ng kilay. Ano sa tingin mo? Sumunod si Orlando kaya't bumaling ang tingin ni Penelope kay Orlando. Why are you here? Nandito ako dahil hindi ka na nagpupunta sa bahay. Sinabi ng pamilya mo na may bahay ka kaya't andito ako. Ngunit, bakit nandito ang aking kakambal sa bahay mo? Anong ibig sabihin nito? Humawak ako sa braso ni Orlando at taas na o siyang tiningnan. Alam mo na kung anong ibig sabihin nito, Penelope. Napatingin siya sa kamay ko at napasinghap siya. Miss Penelope, malinaw ko nang sinabi nung una pa lang na hindi ko gustong matali sa'yo. Hindi ko na problema kung hanggang ngayon hindi mo yun maintindihan. Fiancé ko ang iyong kapatid at wala ka nang magagawa kahit ang pamilya mo o ang pamilya ko. Kita ko ang sakit sa mata ni Penelope. Normal na yata sa kanyang personalidad ng pagiging inggitera. Kita ko sa mga mata niya ngayon. Malalaman to ni Mama! Ani Penelope sa akin. Malalaman niyang andito ka at sinulot mo si Orlando sa akin. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at umalis. Humigpit ang hawak ni Orlando sa akin bago niya ako niyakap. Hindi ako takot sa banta niya. Ngayong may Orlando na ako, hindi ako papayag na pati siya gawin sa akin. Hindi na ako nagulat nang sa sumunod na araw dumating si Mama sa bahay ni Orlando. At kasama niya pa si Penelope na kumakakilos para bang siyang biktima rito. Anong ibig sabihin nito, Orlando? Tinanong kita dati kung nakita mo ba tong si Penelope. Pero itinanggi mo tapos ngayon nandito siya sa poder mo? Nagbabahay-bahayan kayo? Alam mong ipinagkakasundo ka sa isa ko pang anak. May karapatan naman akong tumanggi. Hindi ko gusto si Penelope. Kita ko na umiyak si Penelope kahit nairita ko. Napatingin si Mama sa akin. At ikaw? Hindi ka na nga umuwi, aagawin mo pang kay Penelope. Hindi ko na alam gagawin ko sa iyo, Filomena. Wala akong inaagaw, Mama. Sa akin naman talaga si Orlando in the first place. At bakit ka namang problema sa akin? Diba ikaw na rin mismong nagsabi na hindi mo na ako anak? Hindi ako kailanman magsosorry sa babaeng yan. Kasi wala akong kasalanan. Sinampal niya ako. Kita ko ang gigil sa kanyang mga mata. Parang hindi niya na ako anak kung tingnan. At dahil yon kay Penelope. At dahil gigil din ako, sinampal ko ang paawang si Penelope kasi hindi ko kayang sampalin si Mama. Gulat na gulat sila sa ginawa ko. Wala kayong makukuha sa akin. Nagmamahalan kami ni Orlando.
You think tatanggapin ka ng magulang ni Orlando? Mas gusto nila si Penelope. Dahil sa ginawa mo sa kakambal mo, ayaw na nila sa'yo. Doon ako parang naapektuhan. Sa mga mata nila, mamamatay tao ka. Hindi ka gusto ng mga merkado. Kaya huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanila. And who are you to say that, tita? Biglang sambit ni Orlando. Hindi ganun ang pamilya ko, tita. Kung wala na kayong magandang sasabihin, mas maganda kung umalis na kayo. Bukas ang aming pinto para sa inyong pag-alis. Hindi ko pakakasalan si Penelope, tita. I hope hindi nyo na kami guguluhin. Ayokong ma-stress ang fiancé ko sa problemang dala nyo. Walang napala si mama rito bukod sa nasampal niya ako at nasampal ko ang paborito niyang anak. Naiyak na lang ako pag alis nila dahil kahit nakamove on na ako sa nangyari sa akin, masakit pa rin pala na harap-harap ang pinapakita sa akin na mas pabor siya kay Penelope. Noon ko pa pilit iniintindi yon dahil 2 dekadang hindi nakasama ni mama si Penelope. Pero kailangan ba talagang itakwil ako para makabawi siya? Kaya hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng bawi ba ito. Kaya nang lumipas ang 1 linggo, binigyan ako ng budget ni Orlando para mag-shopping. Hindi niya kasi ako masasamahan dahil may meeting siya. Sa ginawa niya nakaramdam ako ng ginhawa. Ang lungkot na ibinigay sa akin ng pamilya ko, pinag-shopping ko na lang at kumain mag-isa sa restaurant. Masaya kong kinukuhanan ng litrato ang pagkain ko at sinend ko kay Orlando nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng restaurant at binati ito ng mga staff. Pag-angat ko ng tingin, agad kong kinuha ang newspaper at itinabon sa mukha hanggang ibabaw ng ilong nang makita ko na si Penelope ito. Anong ginagawa niya sa bayan na ito? Sinundan ko siya ng tingin at umupo siya sa isang upuan na may kaharap na isang babae. Hindi ito kalayuan sa pwesto ko kaya't naririnig ko ang kanilang boses. Bakit ang tagal mo, Penelope? Wika ng katapat niya. Nagpalingalinga muna si Penelope bago may nilabas siya sa kanyang bag. Umawang ang labi ko kasabay ng paglaki ng mata ko nang makita ko ang mga alahas na ito. Yan lang bang nakuha mo? Aanin ko yan, Penelope. Dali-dali kong kinuhang phone ko at binutasan ng konti ang newspaper para palihim na makapag-video. Pwede yang ibenta. Perang gusto ko. Paano kapag hinanap yan, ha? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako pinagsususpetsahan ni mama kasi mahal niya ako. May kasambahay na naman ang mapapaalis dahil sa alahas na yan. Mahina akong napasinghap. Pakabobo mo talaga, Penelope. Mas gusto ko nga pera. Pero hindi naman kasi ako binibigyan ng pera. Gumawa ka ng paraan kasi kung hindi, ako mismo ang lalapit sa pamilyang yon at sasabihin ko sa kanila na nagsisinungaling ka lang, na hindi ka nila anak, na hindi ka kakambal ng babaeng pinalayas mo. Naistatwa ko sa aking kinauupuan sa narinig. Ate, wag mo akong matawag-tawag na ate ha. Manluloko ka. Nakulong si mama para dyan sa kasakiman mo. Kulang na kulang pa mga alahas na yan, pampiyansa niya. Gumawa ka ng paraan bago ko sirain ang buhay mo. Kita ko ang takot sa mga mata ni Penelope. Susubukan ko. Sabi ni mama malapit ng birthday namin ni Filomena At dahil pinalayas yung babaeng yun, ako na lang bibigyan niya ng engrandeng birthday. Magre-request ako na pera na lang para maibigay ko sa'yo. Hindi na ako magbe-birthday. Tumawang kausap niya kaya't naputol ang kanyang sinasabi. Matagal yan tapos sa birthday mo, Penelope. Masyado mo naman yatang sinasabuhay ang pagpapanggap mo. Pera ha? Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kung hindi mo ako dadalhan ng pera. Tumayo ng babaeng kausap at ipinasok sa bag niya ang alahas. Aalis na ako, magkikita tayo sa susunod. Pag-alis ng babae, agad kong tinapos ang pagvivideo at kumuyo ang kamao ko. Sinend ko ang video kay Orlando bago ilagay sa bag ko ang phone ko at naglagay din ng AirPods para hindi halatang nakikinig ako. Taas na akong binaba ang newspaper ko kaya't napatingin si Penelope sa akin. Kita ko ang pagbilog ng kanyang mga mata nang nakita ako. Namutla pa siya't ilang beses na palunok. Kanina ka pa dyan? Kinunutan ko lang siya ng noo. Kunwari hindi ko siya naririnig. Tumayo siya't lumapit sa akin. Tinanggal niya ang isang AirPods ko at gigil akong tiningnan. Narinig mo ba? Ang alin?
Huwag kang magmaang-maangan. Excuse me, hindi ko napansin na nandiyan ka. And for your information, nauna ako rito. Sa oras na nga ako sa restaurant na ito bakit ba? May dapat ba akong marinig? Kita ko ang panginginig niya. Ako dapat ang magtanong sa'yo. Anong ginagawa mo sa bayan na to? Alam ba to ni Mama? Of course, alam niya. Mahal na mahal ako ni Mama. Bibigyan niya ako ng engranding birthday. Mabuti naman. Advance happy birthday kung ganon. Ibinalik ko ng AirPods ko dahil ayoko nang pansinin ng impostorang to. Bumuntong hininga siya. Alis na ako. Ingat ka. Tanging sabi ko. Kita ko ang duda sa kanyang mga mata. Tinaasan ko lang siya ng kilay at nagpatuloy na sa ginagawa. Huwag kang mag-alala, Penelope. Hahayaan mo na kitang mag-enjoy sa buhay na ninakaw mo ngayon. Babawiin kong lahat ng ninakaw mong babae ka at sasama ka sa tunay mong nanay sa kulungan. Anong ibig sabihin ng video na yon, Filomena? Ani Orlando pag uwi ko. Humalik ako sa pisngi niya at pinakita ko sa kanya mga binili ko. Tingnan mo. Filomena, sinend ko lang para at least hindi lang ako may video, di ba? Kung sakasakaling mawala akong ebidensya na yan o at least meron ka. Ano bang plano mong gawin kung ganun? Umupo ako sa couch at tiningnan siya. Ibabalik ko siya sa putikan, Orlando. Yon ang plano ko. Hindi na ako natahimik mula nang malaman kong katotohanan. Dumating ako sa punto na kailangan kong gawin to para maging successful ang plano ko. Orlando, gusto kong magpanggap ka na ayaw mo na sa akin at si Penelope na ang gusto mong pakasalan. Nalaglagan pa nga ni Orlando. What? This is just part of my plan. Please, gusto kong makabalik sa amin at kunin muli ang loob ni Mama. In that way, makaka-attend ako sa birthday party ni Penelope. Hindi ko gusto ang plano mo, Filomena. Please, yun lang naman. Pagkatapos ng lahat na to, pakakasalan na kita. Aanakan mo ko ng marami. Okay lang sa akin. Napakurap-kurap siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Please, Orlando. I will not let her have you. You just have to act. Magpapakasal na tayo pagkatapos nito. Oo, Orlando. Bumuntong hininga siya. Okay, alright. I will agree with your plan. Lumapit ako sa kanya, saka hinalikan siya sa labi. Matapos ang plano ay umuwi ako sa bahay. Lumuluha akong umuwi at nagmamakaawa pa sa guard na papasukin ako. Ma'am, kasi... I will say sorry to Penelope. Please call my mother. Sino yan? Sabay kaming napalingon sa sumingit. Nagkaroon ako ng pag-asa nang makita ko si Mama. Filomena? Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita ko sa labas ng gate. Humawak ako sa bakal ng gate at umiyak. Mama, please! Ibalik niyo ako dyan. Miss na kita. Nagsisisi na ako sa ginawa ko, please. I will say sorry to Penelope, Mama. Just let me in again. Siya mismo ang nagbukas ng gate at nagulat ako nang niyakap niya ako. Kumirot ang puso ko. I'm sorry, Iha. I missed you so much. Napapikit ako. Miss na rin kita, Mama. Pinapasok ako ni Mama sa bahay at nadatan ko sa Penelope sa sala na nagpapapedicure. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita ko. Mama, bakit siya nandito? Babalik na si Filomena rito. She realizes her mistakes. Kita ko ang kaba sa kanyang muka. I wonder why. Ngumiti ako sa kanya. Penelope. Humakbang akong palapit sa kanya, saka lumuhod ako. Gulat na gulat siya. I'm sorry for what I've done. I realize my mistake. Masyado lang akong nainggit sa'yo dahil nasa iyo ng atensyon nila, Mama. It was so selfish of me. Hindi ko naisip na 2 dekada ka nga palang hindi nakasama ng mga magulang ko. Hindi umabot sa puso ko ang sinabi ko, pero kinakailangan kong gawin to para sa plano ko. Kailangan kong isipin niya na sumuko na ako, na siya na ang panalo. Nang kami na lang 2 ang natira,
Sinundan niya ako patungo sa kwarto ko. Hindi to totoo! I know you hate me so much, Filomena! Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. I just want to go back here. Si Orlando, ano nangyari sa inyo? Pinalayas niya ako sa kanila dahil napagtanto niya na hindi niya na ako gusto. Sabi ko sa kanya, I have nowhere to go. Anak naman ako ni Mama kaya't karapatan ko pa rin sigurong bumalik. At sa tingin mo maniniwala ako? Kita ko sa sarili kong mga mata. Miss Penelope? Hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi nang may sumingit na kasambahay. What? May delivery po. Para po sa inyo. Kanino galing? Kay Sir Orlando po. Umawang ang labi niya at gulat akong tiningnan. Kinagat kong ibabang labi ko at iniwan na siya sa hallway. Nasa plano na magpanggap muna siyang baliw kay Penelope. 2 linggo lang naman ang pagtitiis niya kasi magbo-birthday na ang babaeng yon. Ay hindi, ako lang pala talagang may birthday. Kasi peke naman siya. At ang pinakamasarap na regalo sa akin ay ang mawala ng babaeng yan sa buhay namin. Kilig na kilig si Penelope mula ng araw-araw na siyang nakatatanggap ng bulaklak mula kay Orlando. Ako pang naguutos noon na araw-araw bigyan. OMG Mama! Pupunta si Orlando sa birthday party! Oh my gosh Mama, dapat magandang gown ko ha? Of course! Grabe yung pagtitiis ko na hindi magselos. Ako naman na may gusto nito. At alam kong magbubunga rin to. At isa pa unti-unti nang kumakalma si Penelope. Dahil kay Orlando. Mama, I'm so excited sa birthday ko. Escort ko si Orlando. Kinikilig na wika ni Penelope habang nasa hapagkainan kami. Kita ko ang pagsulyap ni Mama sa akin bago sinagot si Penelope. I'm happy for you, anak. Gusto ni Mama na bigyan din ako ng engranding birthday pero ang sabi niya hindi raw sabay kay Penelope. Tinanggihan ko yon at gusto ko na simple lang. Pero syempre peke lang ang rason ko. Gusto ko lang na hindi ma-threaten si Penelope sa akin at para magawa ko rin ang plano ko. Kailan ba tayo magkikita, Filomena? Miss na kita. Ani Orlando sa kabilang tawag. Malapit na, magtiis ka lang muna. I can't wait to kiss you. Napairap ako. Miss na rin kita pero syempre pigilan mo muna. You want to help me, right? I do, Filomena. Great! See you after everything, Orlando. I love you. I love you too. Napangiti ako at ibinaba ang tawag. Nang dumating ng kaarawan ko, sobrang busy ng lahat. Binati ako ng mga kasambahay, ngunit ang inaasikaso nila, ang peking may birthday. Kita ko ang saya sa kanyang mukha habang nilalagyan ng makeup ang kanyang mukha. Ramdam ko rin na mukhang first time niyang maranasan to. Kung hindi lang talaga siya manloloko at masamang ugali, baka maawa pa ako sa kanya. Pero hindi masama ang ugali niya. Manloloko at magnanakaw pa. Gaganapin ang kanyang engranding birthday sa isang hotel kung saan imbitado ang mga malalaking tao. Kasama na ron ang pamilya ni Orlando. Hinanda ko na rin ang sarili ko dito. Papalakpak man o hindi ang plano ko, ang mahalaga matikman ng babae ang resulta ng pagiging manloloko. Nang nasa venue na kami, agad kong nakita si Orlando kasamang pamilya niya. Nasa akin ang kanyang tingin, kaya't kinakailangan kong lakihan siya ng mata para tigilan ang kanyang ginagawa. Let us all welcome the star of tonight's event, Miss Penelope Samonte. Nagsitayuan kaming lahat at nagpalakpakan sa pagpasok ni Penelope na may suot ng napakagandang gown. Sobrang laki ng kanyang ngiti na parabang birthday niya talaga today. Lumapit din sila Mama at Papa sa kanya para salubungin siya at ipakilala sa lahat. Habang ongoing ang event, may inutusan akong lalaki na ngayon ay may hawak na flash drive na may lamang video. May LED screen kasi sa birthday ni Penelope, kaya magandang timing ang revelation. Nang part na nang isasayaw siya, isa-isa nang sumayaw sa kanya ang mga maiimpluwensyang binata. Kita ko ang saya sa kanyang muka. Masaya siya na kinuha niya ang dapat na birthday ko sana.
Nang si Orlando nang lumapit para isayaw si Penelope, nakaramdam ako ng selos. Agad kong iniwas ang tingin ko upang pigilan ang aking sarili. At nang nakita ko ang intusan ko, tumango ako sa kanya. Ininom ko na lang ang wine ko saka naghintay na ma-showing ang kanyang video. Katabi ko pala sila mama at papa kaya't makikita nila ang katotohanan ngayon. Biglang nag-blackout ang buong silid. "Oh my goodness! Anong nangyayari?" tanong ni mama. Narinig ko rin ang ibang bulong-bulungan ngunit saglit lang yon. Kasi nang bumalik ang kuryente, nagsimula ng umandar ang video na dapat makita ng mga tao ngayon. Pwede mong ibenta yan. Pera ang gusto ko. Paano kapag hanapin yan, ha? Nang tingnan ko si Penelope, naistatwa siya sa gitna habang nasa LED screen ng kanyang tingin. Nakita ko ang bulong-bulungan ng mga tao. Pati si mama nakakunot ng noo. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako pinagsususpetsya ni mama kasi mahal niya ako. May kasambahay na namang mapapaalis dahil sa alahas na yan." "Apakabobo mo talaga, Penelope. Mas gusto kong pera." "Pero hindi naman kasi ako binibigyan ng pera." "Pues gumawa ka ng paraan. Kasi kung hindi, ako mismong lalapit sa pamilyang yon at sasabihin sa kanilang nagsisinungaling ka lang, na hindi ka nila anak, na hindi ka kakambal ng babaeng pinalayas mo." Napasinghap ang lahat ng nasa silid. Si mama napatayo. What's that? Bakit may ganyan?" Stop that!" Nanginginig na sabi ni Penelope at agad hinanap ang mga mata ko. Nang nakita niya ako, kumuyom ang kanyang kamao. Tinaasan ko lang siya ng kilay. "Ate, wag mo akong matawag-tawag na ate. Manluloko ka. Nakulong si mama para dyan sa kasakiman mo. Kulang na kulang pang mga alahas na ito, pampiyansa niya. Gumawa ka ng paraan bago ko sirain niyang buhay mo." Susubukan ko. Sabi ni mama malapit na yung birthday namin ni Filomena. At dahil pinilayas niyang babaeng yun, ako na lang bibigyan ng engrandeng birthday. Magre-request ako na pera na lang para maibigay ko sa'yo. Hindi na ako mag-birthday. Matagal nang tapos ang birthday mo, Penelope. Masyado mo naman yatang sinasabuhay ang pagpapanggap mo. "Oh, yung pera ah. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kung hindi mo ako dadalhan ng pera." Lumakas ng bulong-bulungan ng mga tao at si mama nanginginig na. Mama! Mabilis na lumapit si Penelope sa pwesto namin. Hindi po totoong nakita mo, mama. Ginawa lang yan ni Filomena para siraan ako eh." "Are you saying na edited lang yung video ko, Penelope?" Tanong ko sa kanya. "All this time, ang dami kong sinasanting kasambahay kasi akala ko silang nagnanakaw ng mga alahas ko. Pero ikaw palang babae ka?" Sigaw ni mama. "Sino ka? Ha? Bakit mo ito ginawa?" "Mama, don't call me that. You're disgusting. Binaboy mo ang katauhan ng anak ko. Guards! Guards! Kalad ka rin yung babaeng to. Sisiguraduhin kong mananagot ka sa ginawa mo." Lumapit ang mga guards at hinawakan siya sa magkabilang braso. "Ma, please, bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako!" Nang papalayo na si Penelope, si mamay napahawak sa kanyang ulo. Nakaramdam ako ng kaba. "Mama!" Napasigaw kaming nakakita nang biglang nawala ng malay si mama. Mabutit na salo siya ni papa at agad isinugod sa ospital. Tagumpay kong nagawa ang plano ko ngunit hindi ko magawang magdiwang dahil sa nangyari kay mama. Lumapit si Orlando sa akin para yakapin ako. Tahimik ang silid ng ospital kung saan dinala si mama. Sobrang sikip ng dibdib ko dahil sa totoo lang, kung naagarbiyado ako ni Penelope, mas grabe kay mama. Walang ibang gusto si mama kung hindi ang makasamang kakambal ko. Mula nang mamatay ang kakambal ko sa sunog at hindi na makilala kung siya nga ba yun, umaasa si mama na buhay pa ito. Kaya't nang may dumating, hindi nagdalawang isip si mama. Tumakas ang luha sa aking mga mata dahil hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. "Mama." Unti-unti siyang nagmulat ng mata. Nang makita niya ako, bahagya siyang ngumiti. "Filomena." Paus niyang sambit. "Mama, pasensya na.
Kung hindi dahil sa akin. Hindi. Agad niyang putol. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Napatingin ako sa kanya. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan. Hindi kita pinagtanggol. Mas pinili kong maniwala sa isang taong hindi naman pala nating kadugo. Naging pabaya ako. Hindi kita pinaniwalaan. Itinakwil pa kita. Kinagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang sarili na humikbi. Umaasa ako na buhay pang kakambal mo, Filomena. Pero wala na pala talaga siya. Nandito pa naman ako, Mama. I know. And I'm really sorry, anak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tingin ko, hindi mo deserve ang lahat ng nangyari sa'yo. You're such a good kid, Filomena. Pero na-overlook ko yon dahil umaasa pa rin ako. I'm sorry, anak. I love you, Ma. I'm sorry din po sa nagawa ko. At saka ko siya niyakap. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang gumaling si Mama at nakauwi na kami sa bahay. Naging kontrobersyal ang nangyari sa party na yon. Kaya't palaging may reporters at media na nakaabang sa harap ng bahay. Ngunit hindi namin ito ine-entertain kasi mas lalo lamang iingay ang issue. Na-interview na pala si Penelope. Gusto mo bang makita? Tanong ni Papa kay Mama isang gabi. Hinawakan ko ang kamay ni Mama. Nandito lang kami, Mama. Tumango siya. Sige, buksan mong telebisyon. Binuksan ni Papa ang TV at lumabas ang isang video sa screen. Nasa loob ng isang interrogation room si Penelope. Payat na payat siya, maputla at halatang pagod. May isang pulis na nagtatanong sa kanya. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Hindi siya agad nagsalita, ngunit kita sa video na nanginginig siya. Galit ako sa nanay ko. Paninimula niya. Simula bata pa ako, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang pabayaan ako. Wala kaming pera. Gusto kong umahon sa kahirapan. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Mama. Alam kong dating kasambahay na mga samonte ang nanay ko. Patuloy ni Penelope. At nalaman ko na namatay ang tunay nilang anak sa sunog. Napatigil siya sandali bago muling nagsalita. Sinabi rin ni nanay na hindi naniniwala ang ilaw ng tahanan ng mga samonte. Napatay na ang isa niyang anak, kaya't naisipan kong gawin yun. Pero bakit nagnakaw ka ng alahas? Tanong ng pulis. Para sa nanay ko, sagot niya. Dahil nang sabihin ni nanay sa kanila na buhay ang anak niya, pinakulong siya. Kahit gawa-gawa lang ang kwento. Handa siyang magpakulong para lang makabawi sa akin. Pero nagalit ang kaanak ko sa nangyari kay nanay. Kaya kailangan ko ng pera. Kaya ako nagnakaw ng alahas. Doon natapos ang video at halos hindi kami lahat makahinga sa narinig. May mga tao palang ganito, ano? Hindi ko akalaing isa kami sa nabiktima. Muntik na kaming nasira. O talagang saglit na nasira dahil sa kanya. Nakulong si Penelope kasama ang kanyang ina dahil sa ginawa nila. Bukod ron, pati ang nag-fabricate sa DNA test ay kinasuhan din. Sinubukan naming maging buo ulit. Mas naging bukas si Mama sa akin. Mas madalas niya na akong kinakausap, niyayakap at ipinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. Ganon din si Papa. Bumawi sila sa akin. Ipinakilala ko si Orlando sa kanila kahit kilala na nila ito. Ito ang unang pagkakataong makikita nila kaming nagkakasundo. Noong mga panahon kasi na hindi kami ganito, palagi kaming nagsusungitan sa isa't isa. Kaya't naiintindihan ko na naninibaguhan pa sila. Tita, tito, mahinahong wika ni Orlando habang nasa hapagkainan kami. Napatingin kaming lahat sa kanya. May gusto po sana akong ipaalam. Hinawakan niyang kamay ko sa ilalim ng mesa. Kinabahan ako. Mahal ko po si Filomena. Diretso niyang sabi. At gusto ko na po siyang ipakilala ng formal sa pamilya ko at pakasalan na rin siya. Nagkatinginan sila Mama at Papa. Ngumiti si Mama. Kailan ang kasal? Pagpaplanuhan pa namin ang petsa ni Filomena. Pero umaasa po ako sa madaling panahon. Oo naman, iho. Tingin ko handa na rin naman ang anak ko na pakasalan ka.
Masarap palang umibig kapag nasa tamang tao at tamang panahon. Nang ipinakilala ko ni Orlando sa magulang niya, agad nila akong niyakap at winelcome sa family nila. Hindi nagtagal ay nagplano na kami sa aming kasal. At ang gusto ni Orlando, sa simbahan kami. Naging busy ang buwan namin sa pag-aasikaso. Pero kahit ganun, hindi pa rin kami nawawala ng oras sa isa't isa. Nang dumating na ang araw ng kasal, hindi na mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang puting wedding gown. Nangingilid ang luha ko habang inaayos ni mama ang belo sa ulo ko. "Ang ganda mo, anak," mahina niyang sabi. "Ang dali lang ng panahon. Parang noon lang kinakarga kita sa aking bisig. Ngunit ngayon sa bisig ng iba ka na mapupunta." Natawa ko. "Ma naman." Hinawakan niyang pisngi ko. "Masaya ako para sa iyo, anak. Ipapanalangin kong palagi ang kasiyahan mo." Sa labas ng kwarto, naroroon si Papa. Halatang kinakabahan din. "Handa ka na ba?" tanong niya. "Opo, handa na ako, Papa." Pagdating namin sa simbahan, pumuesto agad ako sa malaking pinto. Excited ako kasi ilang araw ko rin hindi nakita si Orlando at sa puntong ito, gusto ko na siyang makita. Kaya't nang bumukas ang pinto ng simbahan, tumigil ang mundo ko. Nakatayo si Orlando sa harap ng altar. Suot niya ang itim na suit. Nakatingin siya sa akin na parang ako lang ang taong nakita niya sa buong mundo. Napangiti ako at nagsimulang humakbang. Para akong hinaharana ng background music. Nakakadala. Hindi ko akalain na si Orlando ang makakatuluyan ko. Parang noon lang ayaw na ayaw ko sa kanya. Kasi ninanakaw niya ang kalayaan ko. Nung una siyang ipinakilala sa akin, para akong binagsakan ng malaking bato. Pero sa huli, "Do you, Orlando, take Filomena as your lawful wife?" Sambit ng pari. "I do," sagot ni Orlando habang ang tingin ay nasa akin. "Do you, Filomena, take Orlando as your lawful husband?" Napangiti ako. "I do." Nagpalitan kami ng singsing. Bago ito at may pangalan naming nakaukit sa ilalim. Ito ang simbolo ng aming pagmamahalan. "You may now kiss the bride." Iniangat ni Orlando ang belo ko at hinapit niya ako patungo sa kanya. "I love you, Orlando." "I love you too, Filomena." At naghiyawan at palakpakan ng mga bisita nang lumapat ang labi ng aking asawa sa akin. Wakas.